Hello guys! Welcome back to my channel. So, ngayong araw or ngayong umaga, gagawa tayo ng condensed brownies. Napanood ko lang siya. So, gagawa tayo ng sarili nating version. Kumuha na nga pala ako dito ng kaserola. And then, sinalin ko na yung gatas. Need lang natin siyang saidin. So, kahit hindi nyo ilagay sa ref yung gatas para ma-double yung volume, okay lang. Kahit fresh from the tindahan. Okay, so yan, lagyan natin siya. And then, sunod natin is yung butter. So, pwede kayong gumamit ng butter or margarine kung ano yung available sa bahay nyo. Yan. So, chop lang natin yung butter para medyo madali siyang matunaw. Chop natin siya. Yung butter ko nga pala is galing sa freezer. Kaya medyo matigas siya. Okay. So, yan. Hindi muna natin siya ilalagay sa apoy. Ito muna siya. Steady muna natin siya dyan. And then, next natin is yung dark chocolate. Since wala akong dark chocolate na kinikilo, ito na lang yung gagamitin natin. Yung Goya. Since favorite din naman namin siya, bukod sa masarap, mura pa. Ba, Goya, baka naman. Yan. Perfecto, guys. Ang sarap niya. So, comment nyo naman sa comment section kung ano yung gusto nyong sunod na gawin natin. Dahil wala pa tayong travel, gawa-gawa muna tayo ng Malala Fest. Ganun talaga. Okay. Wahiwain lang natin siya. Yan. Okay. Galing din kasi sa ref yung ating dark choco, kaya medyo matigas siya. Pero don't worry kasi lalagay naman natin siya sa apoy. So, ikat pa natin siya para madaling matunaw later. This is the first time na magbibideo ako or ng aking gagawin. Kaya pagpasensyahan nyo na guys. And don't forget to subscribe, hit the notification bell, follow, and share. Yan, ilagay na natin siya dito. Sama na natin yung condensed, butter, and dark choco. Okay. Pause. So, ang next naman natin guys is ilalagay na natin siya sa apoy. So, medium heat lang. Lagyan natin. And continuous lang yung ating paghalo using our wooden spatula. Hindi niya pa naman nararamdaman yung init. Kaya kita nyo guys, hindi pa natutunaw or wala pang nangyayari sa ating butter. And sa ating dark choco. Minsan talaga sa buhay natin, kahit anong kilos natin, wala pa rin nangyayari. May ugot yarn. Okay. Minsan magpipiling chef din tayo. Para masaya. Ayan. So, nainit na siya guys. Kasi nakikita ko natutunaw na yung chocolate natin sa ilalim. Continuous lang natin yung halo. Mas maganda kasi na ginamit natin yung ating butter is matigas. Kasi pag malambot siya, kakapit lang siya dun sa ating kutsilyo at sa ating sangkalan.
Continuous lang halo-halo lang hanggat hindi nangangala yung kamay. Ganyan talaga sa buhay, dapat hindi sinusukuan. Char! Yan, mainit na siya. Okay. Wakan nyo lang yung handle kasi medyo nalaban yung ating kaserola. Sorry na agad kung madumi yung ating kaserola. Tinikman ko yung goya, sarap. Halo-halo lang. Yan, malapit na siyang matunaw at malapit na rin mangalay ang aking taga-video. Relax lang. Okay. Pag natunaw na siya lahat, yan. Medyo bilisan na natin yung paghalo. Nakikita nyo is 2 cube na lang ng butter ang natitirang matibay. Tingnan natin kung hanggang saan sila tatagal. Yeah. So, ito yung pagluluto na walang cut-cut. Tingnan nyo naman. Halo kung halo lang. Alright, perfect. So, dahil tunaw na, wala ng mga buo-buo, maglalagay tayo ng konting asin. Pambalance lang ng lasa. So, asin na walang malay. Oh, yan. So, kung ako sa inyo, kung hindi kayo sanay gumamit ng iodized salt, try nyo gumamit ng rock salt kasi medyo mahirap i-balance or tansyahin yung paggamit ng fine salt. Okay, so okay na to. Pwede na natin patayin yung apoy. Yan. Halo-halo lang. Okay, so ang next step naman natin is kinuha natin itong ating all-purpose flour. Sorry, baliktad. Yan. All-purpose flour. Lalagay lang tayo ng 1 cup dito sa ating lalagyanan. Okay. So, itong flour natin dapat is isisieve natin siya para make sure na walang buo-buo. Yan. Okay. So, ang tamang pag-sieve daw is ganito. Yan. Perfect. And then, tapon natin yung mga buo-buo. And then, isunod din natin yung ating baking powder. So, maglalagay tayo ng baking powder na 1 teaspoon lang. Yan. Medyo buo-buo na siya. So, kailangan niya ng tulong para lumusot sa ating sieve. Yan. And then, susunod natin is yung ating Milo. Dapat guys, is pwede nyo rin gamitin ng kokwa. Kaso wala kaming available na kokwa, kaya Milo everyday na lang ang ating gagamitin. Yan. Trabahong tamad to guys. Pwede na maisa-isahin, no? Ginawang 3 sabay-sabay. Joke lang. Hindi, para less time consume na rin. So, isisave lang din natin siya. Then, dahil sayang, huwag na natin isama itong mga buo-buo. Lagay natin dyan. Dahil pwede pa natin niyang inumin mamaya. So, for this, bali, 4 lang yung gagamitin ko na Milo. Since 1 cup lang naman yung ating all-purpose
all-purpose flour. Yan. Done. And maglalagay din tayo guys ng 1 teaspoon of sugar para makintab ang ating cookies. Hali, pampakintab kasi yung sugar sa ibabaw ng cookies. Okay. Here we go. Yan guys. Nandyan na siya lahat. Halu-haluin lang natin yung mga dry ingredients dahil ililipat natin siya doon sa ating butter. Okay. So, tara guys. Punta na tayo. Okay. So, ang next natin is ilalagay na natin yung mga dry ingredients natin dito sa ating butter habang mainit pa siya. So, habang nilalagay nyo is continuous lang yung halo. Yan. Para hindi naman magbuo-buo. Continuous lang siya. And then, unti-unti lang yung paglagay. Dahil baka mabigla yung ating butter. Yan. Kita nyo naman. Kailangan well incorporated sila. Yan. So, at this moment, hindi ko pa inopen ulit yung ating kalan. Haluin natin siya ng nakapatay yung apoy kasi medyo mainit pa naman yung ating chocolate butter. Lang ng halo. Mamaya na natin buksan ang apoy. Kanta muna tayo. La 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 di da 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 da. La 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 di da 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 da. La 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 di da 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 di da 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 di da 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 da. Mamaya na yung talent portion guys. Kasi since na-incorporate na natin lahat yung ating dry ingredients, pwede na natin buksan ang ating apoy. So, super hina lang. Dapat super hina lang siya guys. Para hindi masunog. Tapos, habang nandito siya, continuous pa rin dapat yung halo natin. Nakakapagod pala mag-vlog, no? Kasi nakakaubos ng hininga magdal-dal-dal-dal ba? Habang may ginagawa. Pero okay lang. Gusto ko lang i-share sa inyo tong simpleng cookies. At take note, magagawa nyo to kahit wala kayong oven. Diba? No bake, no oven. Ano daw? No bake, no oven. Basta yan. Yan. Continuous lang. Okay. Nakano na? Okay. So, after 3 to 5 minutes na pag-aapoy sa mahina ng ating butter, transfer na natin siya sa ating mga molding pan. Okay. So, dito gagamit ako ng lyanera. Isang lyanerang maliit. Yan. Hop. Hindi natin siya pwedeng saktuhin na punong-puno kasi aalsa pa yung ating cookies. And then, dahil isa na lang yung lyanera natin, dito naman natin siya i-transfer. Kaya guys, pag na-order kayo ng mga food, huwag nyo itatapon yung mga ganito kasi magagamit nyo siya. So, is galing dun sa in-order ko last week. Diba? Pakinabangan ulit. So, flat-flat lang natin siya. Di na nga pala ako maglalagay ng toppings, guys. Kasi, okay na yan. May chocolate naman na siya sa loob eh. Pero pwede din naman kung gusto nyo.
maglagay din kayo ng toppings bago nyo siya isalang. So, this time, dahil hindi tayo gagamit ng oven, gagamit tayo ng improvise. Hindi ko lang sure kung lahat kayo is nakagamit na nito or alam nyo na pwedeng gamitin to. Okay. So, lagay lang natin siya dyan. And, tikman natin. So, sarap. Sarap. Ngayon pa lang ang chewing niya na, guys. Come on. Okay. So, this time, ito yung ginagamit ko sa inyong improvise. Okay? Kita nyo? Kailangan kasi meron kang metal na yung patungan ng mga maiinit. Since wala ako noon, ito na lang yung gagamitin ko. Bali, 4 na tinidor na pinag-cross-cross ko lang siya. Yan. So, para hindi lang direct yung init dito sa ating llanera. Gagawin natin, isasalang natin to for 5 minutes para mag-heat yung ating mga tinidor. Para paglagay natin itong ating llanera, mainit na siya. Okay? Yan, guys, sinalang na natin siya. So, wait lang natin siya ng 5 minutes bago natin ilagay yung ating mixture. Dito, since meron tayong natirang mga Milo na buo-buo, nag-decide ako na gawin lang siyang toppings yan. Para magamit lang din natin. Diba? So, ayun na nga guys, 5 minutes is over. Mainit na ang ating metal pork. Ilagay na natin ang ating mixture. And we have to cover it. By this time, kailangan na nating hinaan yung apoy sa very low heat. Yan. Okay. Okay, so since naisalang na natin siya, mag-aantay lang tayo ng 25 to 30 minutes and titingnan natin kung luto na ang ating brownies. So, ayun na nga guys, after 10 minutes, binalikan natin yung ating sinalang. Bali, pinagsabay ko na pala yung dalawang lalagyan. Isang nasa llanera at isa itong nasa clamshell na ginamit natin. Bali, ipapasilip ko sa inyo kung ano na yung nangyayari sa loob. Let's go and tingnan natin. And there you go. As you can see guys, ayan na yung nangyayari sa kanya. Naalsa na siya. And look, oh so yummy! At makikita nyo rin na dun sa gilid niya is kusa siyang humihiwalay dun sa lalagyan. So, tapusin lang natin yung 25 minutes. Another 15 minutes pa to guys para matapos natin yung 25 minutes. And titingnan natin kung luto na siya. Okay?